Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang at ang kaaya-ayang hirap, ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Hindi lahat na nakapakinig kay Kristo ay nanalig sa Kanya. Bagaman napakaganda ng Kanyang pananalita at mensahe ng kaligtasan, mensahe ng kagalingan, marami ang nais tumuligsa sa Kanya sapagkat di pabor sa kanilang ginagawa ang Kanyang mensahe. Ganon din sa buhay natin, mga kapanalig, hindi mo aasahan ang lahat ng nakikinig sa iyo ay magugustuhan ka. Meron at merong tataliwas at tutuligsa sa mga sinasabi natin. Kaya naman, mga kapatid, kung tayo nasa tama, pumanig tayo sa Diyos, pumanig tayo sa Kanya, at huwag nating alalahanin kung ano man ang pwedeng mangyari sa atin kapag tayo ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Sa araw na ito, mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating mahal na Panginoon upang tayo malinis mula sa ating karukhan, mula sa ating kadustahan at kasalanan, upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-aasa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang magpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo?
ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Katulad ng pangako mo, tulungan mo, Panginoon. Yamang ika'y mahabagin, ako'y iyong ipagtanggol. Pagkat ako ay mahirap, laging nangangailangan, labis akong naghihirap sa ganitong kalagayan. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Tulungan mo ako, Poon, sana naman ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong matatag at di kukupas. Bayaan mong makilala na ikaw ang nahahabag. Ipakita sa kaaway na ikaw ang nagliligtas. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Sa Diyos ay buong puso akong magpapasalamat. Sa gitna ng karamihay, magpupuri akong ganap, pagkat siya'y laging handang tumulong sa may hirap, na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Para mo ng awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseyo, sinabi nila kay Jesus, "Umalis kayo rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Mga ginigilo ko, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano itong pananalita ni Jesus? Labis-labis ang kanyang paghihinagpis para sa Jerusalem. Labis-labis ang kanyang kalungkutan sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo patungkol sa bayang hinirang ng kanyang ama. Ang bayang pinili, ang bayang hinirang ng Diyos, na ngayon kanyang parabagang hindi naman pagkamuhi marahil, kundi pagkalungkot at pagkabagabag, sapagkat halos lahat ng propeta, maging sa kanya,
bilang anak ng Diyos ay makakaranas hindi lamang ng pagdurusa, kundi ng pag-aali ng kanilang sarili dahil sa kasakiman, hindi lamang ni Herodes, kundi ng mga taong nabubuhay dito. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang pagkamuhi ng mga Pariseo at Skriba kay Kristo? Ano na nga lang bang dahilan kung bakit kinamumuhian siya ni Herodes, ang mga namumuno at matatanda ng bayan? Hindi ba't nagsasabi lamang siya ng pawang katotohanan? Kung gayon, kung ang pagsasabi ng katotohanan, kung ang pagbigkas ng nakapagpapalayang mensahe at ang mapagpagaling ng Ebanghelyo ng Diyos ay magbibigkas ito ay mauuwi sa kamatayan, sino pa kaya sa atin ang mabigkakaroon ng lakas ng lupa na ipahayag ito? Hindi ba't ang katotohanan, ang sabi natin ay magpapalaya sa atin? Mukhang mas maganda pag binigkas ko po sa English. Ano? The truth will always set us free. But always remember, okay? Always remember this. The truth will always set us free. But first, it will make us feel miserable. You know why? Because reality bites. Masakit tanggapin ang katotohanan. At marahil ito ang siyang nagdulot at nagbigay ng tinatawag na nag-udyok o nagtulak sa mga Skriba para himukin ang mamamayan, himukin, makipagtulungan sila, no, sa mga namumuno ng bayan para puksahin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, para iligpit siya, para patahimikin siya. Lesson learned, my dear friends. Even if we speak the good, even we speak the truth, not all people will definitely listen to us. Because there will always be self-centered persons that will always feed their own whims and wants to serve their own, to serve their own benefit. And with that same benefit, they compromise truthfulness. They compromise the Word of God. At yan ang pinakamasakit sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ang kanyang mapagpalayang mga salita, ang mapagpagaling na mensahe, ang kanyang makalangit na pananalita ay nauwi lamang sa kanyang kamatayan. Nakakalungkot. Pero maging ang kanyang kamatayan, sa kabilang lahat, sa kahuli-huli, nagbigay sa atin ng pagbabago at pagpapanibago ng ating buhay. Tanong natin, nasayang ba kay Kristo? Hindi. Hindi nasayang. Pero kung patuloy pa rin natin gaganapin itong pangyayaring ito at para bagang tayo pa ay nakikipagtulungan sa kasamahan o pagsupil ng kabutihan, mga kapatid, wala tayo ibang pupuntahan. Hindi tayo kailanman uunlad. Lalo hindi natin makikita ang tamang daan pabalik sa ating Ama na minsan nang iginuhit ng ating mahal na Panginoon sa Kristo sa ating isip at puso. At sa pamagitan ng kanyang napakagandang halimbawa, iilan tuloy. Kaya sabi nga nila, iilan lang ang makapapasok sa makitid na pintuan. Hindi dahil makitid ang pintuan, kundi naging makitid ang ating kamalayan at isipan. At mas lalo na kasi natin pinili na magtago sa lilim ng kasalanan. Nagtago tayo sa lilim ng kasinungalingan. Kaya nga, sa tagpong ito, mga kapanalig, mga kapatid, dinanyayahan tayo, hinihimok, hinahamon tayo ng pagkakataon. Diba? Ang pagkakataong ito, no, na tayo ay makapag-isip-isip at magkakaroon tayo ng tinatawag na realisasyon upang mauwi tayo sa tinatawag na pagbabago. Diba? 3 hours, binanggit ko po kanina sa ating programa, no? Let us first reflect on the Word of God. No? And while we reflect on the Word of God, we reconcile. We reconcile, with the Word of God and with God, that we eventually, there is a reformation of our lives. This reformation will reconstitute in us the same grace
No, dating meron na tayo grasya ng Diyos, buhay ang grasya ng Diyos sa atin, dulot ng kanyang mabuting balita. Subalit dahil sa ating kasakiman, self-centeredness, selfishness, nauwi ito sa pagiging tinatawag na self-entitlement. Now, what we need right now is these 3 R's. Bumalik tayo at pagnilayan natin. Makipagkasundo sa Diyos upang magkaroon ng tinatawag na pagbabago. Di ba? Yung pagbabago niya, nagbibigay sa atin niya ng bagong simulain sa buhay natin. Walang masama sa sinabi ng Kristo, pero ang napasama tayo. Bakit? Dahil hindi lang natin ito naunawaan. Dahil sa ating kasakiman. Magiging makasarili. Tatapwat ang Diyos, laging nakakaunawa, nagsusugo siya, humahantong tuloy na maging ang kanyang bugtong na anak ay nagdusat na matay para sa ating lahat. Kaya naman sa araw na ito, pag nilayan natin mabuti, ang pagtangis ng Panginoon para sa Jerusalem ay tanda ng kanyang kalungkutan, tanda ng kanyang kapigatian, pero hindi ito tanda ng kanyang pagkatalo. Sa kahuli-hulian, napagwagian niya sa pamamagitan ng pag-aalina niya ng kanyang sarili. Huwag ka matakot, kapatid, na pakinggan ang salita ng Diyos. Masasaktan ka sa una, pero ito'y makapagpapalaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mulat sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuliksa at paglaban sa kanila, pagkus palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. At inawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos, gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Iyong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpagaling ng biyaya na Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoong Diyos, nabuhay si Jesus tulad ng kanyang ipinangaral. Ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa Kanya nang walang pag-aatubili patungo sa Kanyang kaharian kung saan Siya ay Panginoon magpakailanman. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y magmula sa iyo. Muling ihandog Kapuri-puri kay Diyos lumikha na sa libutan, si Randano, tanto ang mayalay sa lupat mo na pagawa, ang tinapay na ito para sa amin, nagbibigay ng iyong buhay. Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lang
sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aman naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong katakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa ami kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Di hiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi ginawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ngayon ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo, naritong ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong lahat na nakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian, na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan,
ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran at birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalainawa tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kapayapaan mula kay Kristo. Humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang mga lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinapanalangin natin ang mga naghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba,
ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak, at ang Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo makipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nagaling ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihan Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik ang kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiliin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi yung pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antitum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque siret benedictio procidenti abut
cielo prestetis Dieis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribuquesimus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, et redemptionis Tui fructum, in nobis sui sentiamus, cui vivis in regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Heso Kristong sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang pangluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.